Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa this video na po ito, gagawin natin ang weekly horoscope for April 8 to 14 para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon at Rising ng Cancer. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, pa-like na rin po. At kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sa inyo, medyo madami kayo nami-miss. So kung gusto nyo malaman para saan to, para malaman, sa dulo po ng video, meron po tayong link para may link po tayo para dito. Ayan. At sa mga naghahanap po ng private readings and spell works, pwede nyo kayo message sa Tarot Page Philippines sa Facebook. Yan, same name, same picture po. And tandaan natin ha, yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will ka, Cancer. Gamitin mo to. Okay? Okay, so tingnan natin ano bang meron sa'yo, Cancer, April 8 to 14. Tingnan natin ha. Okay, so dito ka nga saglit. Okay, so Cancer. Ang hirap na masikip yung mesa. Ngayon ko na pagtanto. Okay, so what we have here is una the Chariot, and also yung oracle card mo is Fork in the Road. So, ano ba? Well, the Chariot is actually connected to sa zodiac sign mo eh. Ito yung ruling card mo. So, what can we expect? Ano bang nakikita natin para dito? Well, actually, Cancer, ando na movement. Internal, this is actually the inner you eh, since ginagamit natin si Celtic Cross. Andoon na a lot of movements will be going on emotionally. Ayan na, kasi nasa within pa tayo ng tinatawag na Mercury retrograde. So, a lot of things will be happening right now. A lot of things will be going on. A lot of things will be pushing forward. Actually, ang daming emotions na mangyayari. So, we can expect mixed emotions. And internally, ang daming ibibigay sa'yo ng mga decisions with a fork in the road. So, andun na, yung matututunan mo kung ano ba yung mga pwede mong kontrolin siya kay hindi. That's one thing, Cancer. So, ando na medyo mahirap siyang gawin kasi madami sa inyo na may sun, moon, at rising na Cancer. Bet nyo na hanggat maaari, you are in control, kayo yung may hawak, predictable. Gusto nyo kasi maging safe side, di ba? So, hindi ako magtataka na you will, sabi ng cards na sometimes you need to make also a stop. Kasi hindi naman, di ba, pag nagta-travel ka, kung sabihin natin 12 hours yung biyahe, good luck naman, sakit sa likod, di ba? So, the card is actually saying na internally, this will be a pit stop. Medyo kalmahan mo daw. Kasi may mga kailangan kang ayusin eh, may mga kailangan kang bigyang pansin. And most of them is internally. Emotions, mental aspect. It's all about you. Ikaw. Ingay, di ba? So, that's the inner thing na pinapakita ng cards. But what's crossing you ba? Ano ba yung mamalakid sa'yo? So, we have here is the Knight of Swords and also the Oracle card number 14, Truth Be Told. Well, one thing naman kasi dito, ang crossing mo. Sabihin natin na dito mo matututong week na to, ito yung kick-off na matututunan mo yung sinasabi nila na trust the process. Matututunan mo yung sinasabi nila na flow with the universe. Kasi when you trust the process, hindi siya ibibigay lahat. When you trust the process, hindi lahat sa'yo sasabihin ng universe. A lot of times, kapag pag nag-trust ng process, tinatawag yung papasok doon yung leap of faith. Hindi ibibigay sa'yo ng universe na, okay, this is my whole plan for you. No. Hindi ganun nag-work ang universe din. So, what's keeping you from growing is actually ikaw din. Ano yung pipigil sa'yo para umangat? Ikaw din. Ano yung nagbibigay sa'yo ng time or ng nagsastop sa'yo para umangat? It's ikaw din. So, ano yung punto na you need to find a way to release yourself from that. Kasi minsan yun yung problema minsan, di ba, Cancer? Kapag minsan sobrang talino natin, wala. Kapag sobrang dami nating alam, nakafocus na tayo doon. Well, naiintindihan ko naman, sabi ng cards na medyo conscious ka rin sa mga movements mo. Pero, huwag naman laging ganon. This is actually a time that you need to also step out ng comfort zone mo.
Kaya nga yung una mong card, di ba? Fork in the road, tsaka the chariot. Kasi kailangan mong gumalaw. Kailangan mong lumabas. Kailangan mo mag-explore. Let's check. Ano bang meron ngayon sa ano mo? Sa hopes and sa crown mo? Or gusto mo? Queen of Wands and Unfinished Symphony. Maybe this is for a few na may Sun, Moon at Rising. Ng Cancer na andoon na ano, na paano ba natin ilalagay into words? It's either this is a mother figure, physical mother, grandmother, ate, someone na you look up to with a female energy na gusto mo, kumbaga, may influence sa'yo. You need to find a way to reconnect with them. Advice ng card dyan sa'yo, It's time right now that you magkaroon ka ng moment na magkaroon ka ng additional memories. Why? Because with the card of the Unfinished Symphony, Cancer, magsabi ka talaga ng totoo sa tao. If hindi na kaya, aminin, wag natin kasi 'di ba, the truth will set us free. Malalaman at malalaman, mabubuking at mabubuking din tayo. Pero kung itatago mo 'to, itatago, ikaw lang din mahihirapan. Kasi you know for a fact na kailangan mo nang sabihin. You know for a fact na kailangan mo nang magsiwalat. Alam mo deep inside, make that decision. Ikaw naman yung gumalaw, ikaw naman yung gumawa ng paraan, ikaw naman. It's up to you. Kasi kung hindi, you will not be able to finish the symphony. Kumbaga, wag mong sinasabi ng card na ayaw mo din naman umabot sa punto ng mga what if. Ang hirap nun, kasi hindi yung mga what if ganto, what if ganyan. Isang bagay, yun yung mga tanong na hindi masasagot. Kasi, na siya subjective na. Parang, what if nagsabi ako ng totoo? What if umamin ako? What if humingi ako ng tulong? You will never know the answer to that. Yun yung mga tanong na talagang kakainin ka for the rest of the days. Actually, pwedeng rest of your life. Kasi, wala kang idea because you will never know So, wag mong hayaan. Yung isa sa mga crown mo ngayon is you shouldn't allow na ano yung tawag doon? Na mapunta ka sa ganong sitwasyon. So, these cards are actually advising you na find time para ayusin mo yun. Find time para magbigay ka ng moment for yourself. Find time na magkaroon ka ng moment para ayusin yun. Kasi kung hindi, alam mo, ikaw din ang mahihirapan sa bandang huli. Ikaw din yung may ipit. Ang hirap nun. Ang hirap na iniisip natin, what is it that we will be able to, kumbaga parang ano yung pwedeng maganap. Kasi wala Hirap nun. No, what's your foundation right now? So, natin. So, Knight of Wands, tsaka time for a nap. Alam mo, Cancer, ganito. Paano natin put into words? Ang Knight kasi is about movements din to. However, this is what the card is saying. Guys, wag mo talagang bigyan ng time na parang dito. Bigyan mo ng time yung sarili mo. Andun kasi ang dami sa inyo na nagfo-focus kayo on the external aspect. Nagfo-focus kayo sa mga kailangan gawin that is connected to other people. Now, this card is advising na naalala ko yung sinabi doon sa isang movie na panood ko. Sabi doon, nung protagonist, yung kontrabida, dahil may dalawang bagay lang daw na time pwedeng makontrol. Yung iniisip natin, tsaka reaction natin. The rest, hindi na natin makontrol. Pero kung iisipin ko, tama siya. Wow, yun na lang hindi natin makakontrol talaga. That's how other people think. Diba? Yung outcome ng isang bagay, hindi natin makokontrol.
Instead na sabi nung card dito yung foundation mo, i-found mo yung sarili mo, ilagay mo yung sarili mo doon sa situation na kung saan, instead na iniisip mo or bothered ka on how will people react, what will people think, bakit hindi mo ilagay mo sa part na ang unahin mo is yung sarili mo. Paano mo kokontrol yung iniisip mo at yung reaction mo? So, andun yung point na ikaw yung ano eh, ikaw yung nandoon. Ikaw yung, kumbaga, ikaw yung kailangan magkaroon ka ng, it's more about me, you. Ikaw muna. Kasi, if hindi mo makokontrol yung sa sarili mo, sabi ng cards, paano mo ma-expect na makaka-influence ka sa outside environment mo? Make sense, di ba? Ano ba kasi sa past mo nag-influence nito? 8 of Swords, tsaka 11 by the book. So, ano ba sabi dito? When you're past Cancer, well, dito masisisi na kasi it's actually more on this foundation mo. Ito yung pinapa-work on sa'yo. Kasi sa past, karamihan sa inyo, nasanay kayo na people are telling you what to do. Paano hindi nila sasabihin sa inyo yung kailangan yung gawin? Mali-mali yung decision nyo. Sorry sa terms hindi naman siguro to lahat na may sun, moon, at rising ng Cancer na pinagpipilitan nyo na, hindi, ito yung gusto ko, ito yung maganda, ito yung okay, ito yung blah, blah, blah. Ang dami yung sinasabi. Tapos pag kinokorek kayo, nagagalit kayo. Huwag ganun, friend. May mga tao na nagko-correct because they love us. Huwag nating gawing dahilan na, hindi niya maintindihan kasi ganito yung sitwasyon ko. Dude, mahal ka nung mga taong yun. Regardless kung romantic to, platonic, anong klaseng pagmamahal na meron sila sa'yo, huwag mong gamitin yung baraha na sinasabi lagi na, naku, hindi nila maintindihan kasi ganito, kasi ganyan. Kalmahan mo, ha? Kalmahan mo. It's not always like that. They are doing that. Sinasabi nila kasi may mga bagay na nakikita sila na hindi mo nakikita. Paano din ka maintindihan? Hindi ka nga nagkukwento rin, di ba? Paano gusto mo? Dapat ganito, ganyan, ganyan. Naka-structure ganyan. Yes, structure is good. Pero ang question dito is, yung structure na ba yun, is it actually 100% correct? Di ba sa procedures nga, kahit sa work, may mga leeways tayong tinatawag na parang, ilip ko tayo ng konti dito. Even sa travel, sa mga mahiling mag-travel dyan, there is what you call as detour. Na parang, hindi pa rin dumaan dito kasi ginagawa yung kalsada. So, turn right to the left. Sometimes you will not have 100% control, kapatid. It's not how it works. Okay? Ano bang development mo? Uy. So we have here development ikaw as a person. So we have here is yung King of Pentacles and Round and Round. Medyo masakit ka sa ulo din na ngayon Hindi ko alam anong meron. Ano ba? Retrograde ba, Cancer? Ang dahilan? Okay. So, ayan na nga. Yung iba sa inyo, gagawin yung escape route na lang yung trabaho, yung business. Kumbaga, papaka-Capricorn kayo. Alam mo yung tipo na, sige, magpapaka-busy ako, papakapagod ako, gagawin ko to, gagawin ko yan, blah, blah, blah. Ending. Kumbaga, andin yung what you will be doing is, hahanapan mo ng paraan para, pangit ng term ko hanapan mo ng paraan para andun yung punto na yung hindi mo maisip. So, in short, tatakasan na naman natin. Di ba? Tatakas tayo dun sa mga kailangan natin harapin. Alam mo, kaya with the card of the Round and Round, uulit at uulit itong mga bagay na to kung hindi mo haharapin. Kumbaga sa pag-aaral, mag-grade 1 at mag-grade 1 tayo hanggat hindi natin ipapasa lahat ng mga subjects, di ba? Kaya nga meron tayong term na repeater.
So same thing din in life right now for you. Cancer. It's time, sabi nga, it's time to face the music. It's time naman na alamin mo kung ano yung kailangan mo harapin. Sometimes it may be painful. Actually, hindi sometimes. Madalas it's painful. Lalo na kapag mabigat yung mga kailangan mong harapin. But at the end of the day, requirement to. At the end of the day, kailangan. Why? Kasi life is a progress. Life needs to move forward. Life needs to proceed. Hindi stagnant ang buhay. So mag-uulit-ulit lang to, cancer, kung di mo aayusin. Pero yung external factors mo, ano ba pwede mong magawa pa? So we have here for your um, physical surroundings, the Ten of Swords, tsaka time to go. Well, retrograde siguro is time of letting go. It's time to move forward. Paano ka mag-move forward? Hindi ka nagde-decide. Alam mo yung tipong sometimes, wag mong, yung point with the swords, which is air about the mind and the intellect, yung punto na, paano ba ko ipuput, na medyo maganda yung salita ko, na masyado mo pinoproject na, ito yung mga kineme, ito yung mga mangyayari, ito yung target, ito yung pupuntahan. You plant it too much to the point na nalimutan mo na may ibang plan ng universe sa'yo. Sometimes what we think is not what really the universe wants. Meron ko naalam pa, alam ko tama yung naalala kong passage from the book of Isaiah. Sabi doon, as far as the east is from the west, as far as the heavens and from the earth, so is the wisdom and the knowledge of the Creator. Same thing with the universe. Hindi mo alam lahat. Kahit na nakikita mo ito yung the best, it's not. Hindi. Actually, panggulo lang yun. So, nakala natin kasi ito na yung maganda para sa atin. But actually, it's not. The universe has a different plan. Pero kasi yung ruta na bibigyan ng universe sa'yo, it's about self-healing muna. So, sa iba tinatawag na shadow works, o yung iba tinatawag na self-love, but it's almost all the same. May mga kailangan ka muna harapin about yourself. Yung una, yung release ng control. So, babalik muna tayo, papunta sa lahat. Yung mga emotions mo ngayon, kasi emotion environment mo, the devil, and to be fair. Well, I have news for you, Cancer. Life is unfair. Life is about not knowing what's next. Life is about that. Kumbaga yung mundong to, totoo, hindi fair ang mundo. 'Di ba? Kaya nga hindi batas na kapag crush mo dapat crush ka. Tandaan mo 'yan ha. Kasi lahat tayo may free will tayo eh. So we all have that capacity para i-direct yung life natin, para gumawa ng paraan kung ano yung gusto or mag-carve ng future natin. Pero ang problema nga, yung kina-carve mo na yung buhay mo ng sobrang tagal na nalilimutan mo na kailangang makinig ka. Kasi sabi ng universe, paano ka nga makikinig kung galaw ka ng galaw, isip ka ng isip, rason ka ng rason. Kesyo ganto, kesyo ganyan, kasi dapat para sa akin, deserve ko to, blah, 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 blah. Okay, wait lang. Kalmahan natin, Cancer. Kasi at the end of the day, sabi nga nung, di ba, may kanta nga sa Rapunzel, yung sa Tangled, mothers knows best. So, the universe knows best. Yung sinasabi nila di madalas, trust the process. Parang ang daling sabihin. Pero totoo, mahirap yun. Kasi, bibitawan mo yung control and you're going to give it to the universe. That's hard. That's rough. That's something, yung isang bagay na kapag pinursue, mahirap. Good luck. Ano ba hopes and fears mo? Go So we have here the Two of Cups and number 49, Observer. So yun. So simple naman pala. Gusto mo maging, kumbaga, happiness. You want happiness. You want personal happiness.
Pero kasi, this is one thing about that, sabi ng cards para sa'yo. You cannot, you cannot require something na hindi mo kayang ibigay. Gusto mong naiintindihan ka, learn pa paano umintindi. Gusto mo na mahalin ka, matuto ka magmahal. Gusto mong pinagbibigyan ka, then pag matuto ka rin maging mapagbigay. This is yung sabi nga, law of correspondence, as above, so below. It's a give and take, kapatid. Hindi pwedeng mala Jollibee na bida ang saya na binabida. Hindi umiikot ang mundo sa'yo, sa akin. It's everyone. It's a time for you to plant. This Aries season din eh. It's a time of planting. It's a time of giving. It's a time na kung saan kung ano hinahanap mo, yun ibigay mo. Kasi hinahanap mo siya kasi meron ka na you want it to be filled pa. Meron na eh. Pero gusto mo madagdagan. Give and it shall come back to you. 7 times pa. Higit sa inaakala mo. Ano bang possible future mo? So, you have the 6 of Wands and here and now. Wala, katakot. Yung concept ng what if. Kahit ako hindi ko gusto yun eh. Kasi meron ako mga what if na parang ilang taon na yung mga what if ko. Wala akong masasagot doon. Yun yung mga tanong na forever nandun lang. Ano siguro yung what if mo mabigyan ka na another chance. But hindi lagi may second chance. Hindi lagi may third chance. Sometimes once lang yung chance. Trust the process. Kapag nilatag na sa'yo ng universe, kasi 6 is about harmony eh. Ang gulo ng emotions mo eh, kapag hindi mo inayos to. Andun yung punto na baka matali ka sa past, maipit ka doon, continuously thinking, ano ba yung pwede kaya nangyari kung ganito or ganyan. That's hard. That's harsh. Kahit ako hindi ko gugustuhin yun. Take this Cancer as a warning. Take this as a moment to reflect. Paalala lang ha, hindi hawak ng mga cards ang ating kapalaran. Gabay lamang po sila, may free will ka. Gamitin natin to. So I hope nakatulong sa yung reading. And again, if you're new to the channel, please click on the subscribe button, bell notification, and give this video a like. And for private readings and spellworks, message ako dito sa Facebook under Tarot Page Philippines. So, sa inyong Cancer, may Sun, Moon at Rising. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway, magkita tayo very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet. Thank you and keep safe. Okay? Bye-bye.